Morning sa lahat naman nandito ngayon and sobrang ganda na pag-uusapan natin ngayon kasi minsan ko lang ikukwento to, bibira ako magkwento ng full story ko kung ano yung success story. Magsimula sa paano ako nagsimula. Maganda yung magiging topic ko ngayon kasi isa ako sa umabot ng paano nag-start ng networking from offline hanggang sa makabagong technology ngayon. Kumbaga parang umabot ako dun sa field offline, as in talagang paano tayo nag-invite. Nagsimula sa tawag na to. Nagsimula ito sa tawag na to yung from landline to internet talaga. So, ang ganda ng topic natin ngayon. So, guys, are you ready? Sisimulan na natin. So, hello muna sa lahat ng mga nanonood dito, Rafael. Shout out sa mga lahat na nanonood. Alam ko kung nasaan ka ngayon, stay tuned kasi marami ako i-reveal na based sa experience ko kung ano yung mga na-experience ko, paano tayo nag-transform from, alam mo na, yung background natin, high school graduate, dati ako sa food chain nagtatrabaho sa Chowking, Auntie Anne's, Dunkin Donut. Yun yung background ko. Ang kinikita natin minimum na sweldo, pero sabi ko nga marami tayong matutunan ngayon ng gabi to and susulitin natin to. So gusto ko maging ready kayo lahat, sa lahat ng manonood, hindi ko na isa-isa sa lahat ng mga nanonood ngayon. Para sa inyo to kasi sa lahat naman nandito, alam ko nag-spend kayo time and alam ko gusto nyo maging successful, gusto nyo mabago buhay nyo, gusto nyo ma-achieve kung ano yung gusto nyo sa buhay kasi katulad ko din, isa lang din ako na naniwala sa sarili ko na kaya din natin mag-succeed kahit anong pang background natin, kahit anong pamilya pa tayo galing, kahit na parang paano natin na-break yun. So, antay-antay lang ako siguro mga after 1 minute magsisimula na ako. And tawag na to. Sige, go lang. Go. Standby lang. Kasi sobrang pagka nagsimula na ako, tuloy-tuloy na to. Hello sa lahat ng mga nanonood, kahit pati sa mga OFW natin, pati sa mga dreamers natin, sa lahat ng group or hindi natin ka-grupo or kahit na ibang industry ka, basta nangangarap ka na gusto mong yumaman, sumali ka rito. Kung nasharean ka na ng link, tapos wala kang alam-alam, sumali ka rito. Basta kung alam mo na gusto mong mabago din yung buhay mo, katulad din ng lahat ng mga tao nandito. So, ayun. Hello sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa mga iba't ibang bansa, pati sa mga kababayan natin mga OFW, pati sa mga foreigner natin. Sorry, hindi tayo mag-i-English. Tagalog. Pati sa mga kababayan natin mga Bisdak, mga Bisaya. Oh, hello dyan sa mga Bisaya natin. Mga Bisaya, proud Bisaya here. Nandito ako sa Cebu ngayon. And of course, sa lahat ng mga Pinoy. So, konti na lang. Magsisimula na ako. Siguro bago tayo mag-start, no? Ilalatag ko sa inyo ngayon. Wait ha. Ilalatag ko sa inyo kasi ang ganda ng naging experience ko kasi paano ako na-invite from stranger. Tapos ngayon kasi, di ba, uso pa dati yung stranger, yung talaga mag-a-approach ka. Paano, ikukwento ko yun mamaya. Tapos hanggang umabot ngayon na ang prospecting ngayon, through online na, through social media na. So, ang galing ng transformation, paano nag-transform, yung pagdating sa recruitment, paano pagpapalaki ng network. So, ikukwento ko at gaano kayo kaswerte sa lahat ng mga manonood ngayon na magne-networking. Ipaparamdam ko sa inyo kung gaano kayo kaswerte na ngayon kayo nag-hustle, ngayon kayo sumali, sobrang right time yung paggawa kasi sobrang mas pinadali yung networking ngayon. Believe me, compare 10 years ago, compare nung nagsisimula ako noon. And siguro, i-reveal ko rin mamaya ano yung mga sekreto ko, ano yung mga naging ugali ko, bakit ko narating yung success. Kasi sabi ko nga, marami talagang i-adjust bago ka maging successful. It's not about the money. Ang money, ang pera, sobrang yan na magiging reward. Bonus na lang yung pera, pero yung paano mo bago yung mindset mo, yung character mo bilang tao. Kumbaga parang basta iisa-isahin kayo mamaya. So,
May naantay lang ako konti ng go signal, pero sobrang ganda nito. Thank you. Thank you, JD Project. Sobrang ganda ng ginagawa natin at marami tayong natutulungan, marami tayong natatouch. And sobrang ganda ng nangyayari ngayon sa new norm. Kasi ang new norm ngayon sobrang nakakatuwa talaga. Wala na tayong barrier. Nasaan na yun? May hinanap lang ako. Sandali. Ayun, may assistant pala ako. Thank you. Sinakla ko lang. And guys, hello dyan sa mga hello dyan sa lahat ng mga tawag na to. Hinanap lang ako. Stay put lang ha. Start na tayo. Okay, game. Okay. Game. Ayun. Siguro simulan ko muna sa dun sa mga hindi pa nakilala sa akin. Tawag nito. Nag-start ako mag-networking way back mga siguro. Kung alam niyo yung bibira ko lang ito ikwento, na-invite ako sa a stranger. Kung alam niyo yung Robinson's Galleria, so diyan ako na-invite ako sa food court. Kumbaga parang nalapitan lang ako doon, hindi ko kakilala. Kumukuha ako ng back pay ko sa Auntie Ants. Tapos nagsisimula ako mag-training noon sa RACS, sa El Pueblo, sa Ortigas. Tapos, yun, nung na-invite ako, sobrang, parang uso pa yung flyers, inaabutan ka lang. Para at least alam niyo na yung kwento kung paano tayo inabutan ng from old school na networking into parang modern ngayon. So, yun yung approach no. Na-approach ako, stranger, nabigyan ng flyers, in-invite. Tapos, tawag na to, yung nag-invite sa akin since babae, parang harmless naman, sinama ako dun sa seminar. Tapos yung pagkasama natatawa kasi since babae, sabi ko pag niloko naman ako nito, kaya ko takbuhan. So sumama ako hanggang nakarating ako sa seminar room. Tapos yung seminar niyo, sobrang dami ng tao, sobrang baliw yung mga tao, sobrang yung mga terminologies. Alam mo yung pagka mga first timer ka, pagdating sa crowd, para mapapaisip ka, ano ba itong mga taon to para mabaliw, sobrang nagsisigawan, parang payaman, gusto, parang ganun. Kaya lang, ako curious din, ano kayo meron dito? Hindi ko maintindihan kung kulto ba to or kung ganun eh. Yung typical na story na ganun. Tapos, may nagtanong sa akin talaga doon, na parang ang tawag pala doon yung ABC rule. Parang may pangarap ka ba? Sabi ko, of course, meron. Kaya lang sabi ko, sa ganda ng nakinig ako ng seminar, tapos nakita ko yung mga produkto, yung pangalan ng company noon, ano yun, Forever Living. So, parang, nakita ko, itago lang natin pangalan ng Forever Living. Old school talaga yun. So anong taon pa yung? Eto, bibira ko na to ikwento. Na-invite ako year 2000. Na-invite ako yung year 2000. So, uso pa yun yung landline. Natawa yung, may nakikinig dito, natawa. Year 2000 pa yun. Uso pa yung landline. Imagine mo pag nag-recruit, ikwento ko lang to. Pag nag-recruit ka mo that time, ibig sabihin, mamimigay kami ng flyers, isang bundle na flyers. Pupunta kami sa maraming tao like sa Espanya, sa Cubao, sa mga flyover, overpass. Yung mga tipong namumudmud talaga kami ng flyers. Tapos, ang nakalagay noon, gusto ko ikwento to eh. Ang nakalagay doon, yung kung kailan sila tatawag sa flyers, may nakalagay doon, halimbawa sa akin, nakalagay sa akin 8 to 10 in the morning. 8 to 10 in the morning, tapos aabangan ko kung saang landline ako pwedeng tawagan. Mag-aabang ako for 2 hours para dun sa mga inquiries na pinabigay ng mga flyers. Na pinamigay ng mga flyers dun sa maraming tao. So, hanggang pag may tumawag, sasagutin, para kang call center, di ba? Tapos i-schedule mo yon kung kailan sila available. Tapos ang challenge noon, ito nakakatuwa yung challenge kasi nakapag-set ka na ng appointment, tapos nakapag-set na kayo lahat-lahat, tapos ang nakakatuwa, hindi mo alam, kasi yung office,
tapos from Las Piñas ako, hindi mo alam kung darating sure yung kausap mo o hindi. So mas mataas yung average ng Indian kasi nakarating ka na pero yung kausap mo hindi mo pa lang namit, kumbaga parang suntok sa buwan talaga. So dinadaan namin sa numbers game. So ganun yung networking noon. Tapos i-share ko rin sa inyo i-share ko rin sa inyo yung teka. Wait. Nawala yung headset. Ayun. So, nasa na ako? I-share ko rin sa inyo, yung katulad nun yung pag-network namin na sobrang mano-mano, sobrang manual talaga. Yung tipong pag may kausap kami, may home party, dinadayo talaga namin, namamasahe, kumakain ng oras. Tapos, kumbaga parang sobrang mano-mano talaga. Kaya ako ito kinukwento kasi sobrang dali na lang talaga yung networking ngayon. No? Tapos, ito din yung naging experience ko din. Ayun. May enough lang ako. Okay na to. Ayun. Nasaan na ako? Journey. Journey pala. Di pa kaya ayos na ako nag-live. Gusto ko na makita. Ayun. Yun nga, yun yung first company ko. Tapos hindi tayo, kumbaga parang i-cut ko na yung ano kasi mahaba pa yung kwento. Pero i-shortcut ko na lang. Umabot ako ng old school na approach na gano'n, yung dumadami pa sa lugar, imimit mo yung tao, sobrang gagastos ka pa ng oras, ng travel time, tapos not sure pa kung join or hindi, tapos yung batting average ng Indian sobrang tindi, tapos yung mga pinapaprint na mga flyers talagang bundle talaga, so sugal talaga. So hanggang ito, bakit ko to kinukwento? Kasi katulad niyan, marami nagne-network din na katulad niyan, ako nakita ko na talaga kung paano yayaman. Ang nagkataon lang, hindi ko naman biniblame yung past na mga companies, pero sa kakahanap ko ng opportunity, alam niyo ba, sa lahat na nanonood dito, bago ako sumabog sa network, nabansagan din ako ng junkie. Pag sinabing junkie, kasi nakilala ako sa Ortigas noon to. Nakilala ko sa Ortigas na palipat-lipat ng company. So, ako ng mga 17 companies hanggang 2020 hanggang 2010 napabalik na talaga ako sa AIM Global sa EC na 2010. So pang 18 ko na transition. So bakit ko kinukuwento to? Parang ganito. The moment na nagne-network ka, ang hinahanap ko lang talaga, sobrang thankful din ako sa EC na nakabalik ako kasi nakahanap talaga ng totoong bahay. And isa sa reason bakit ako tawag nito, pagbalik ko sa EC, AIM Global that time. And thankful ako kay Upline Joseph kasi sobrang kinukulit ako na mapabalik sa EC. Sobrang chinaga niya talaga ako na, kasi ito na lang para mas maano ko yun. Way back 2005, isa ako sa pioneer sa AIM. So, isa ako sa pioneer sa AIM, isa ako sa mga nagsimula din. Tapos, after 1 year, basta top 1, top 2, top 3 ako ganyan. Tapos downline ko si Upline Joseph Lim, downline ko si Upline Roy Saldua, tapos si Andy Akat, tapos magkakaibang line yan. Tapos alam mo na, yung bilang networker, that time, parang unang result, kumbaga parang unang wave ng result ko sa network marketing. Alam mo na, yung typical na siyempre hindi tayo parang gusto kong maano nito, yung damo kumikita kasi nung na-experience ko na medyo
na-credit ko yung success sa akin. Na-credit ko yung success na parang bakit lumakas yung network dahil sa sipag, dahil sa kumbaga parang masyado ko na-credit yung success that time nung first round ko sa global na parang feeling ko ako yung magaling. So medyo ang tawag doon, medyo lumaki ulo nung nagkaroon ng result. So medyo wala akong pinapakinggan, wala akong mentor, pati sila upline Maylin tsaka sila upline Carlo Benaventura, medyo hindi ko na napapakinggan, pati kaibigan ko si Roy Saldua, medyo hindi ko napapakinggan. So nag-come up ako ng decision na medyo nagpa-mature din sa akin. So umalis ako ng AIM, tapos sumali ako iba't ibang company, nakaapat ako ng company, naiwan ko yung grupo ko, sila Uproy, sila Lim, tapos sila Andy Yakat, tapos nakaapat ako ng company. Ang good news, yung apat na company na yon, nagsara. So, umabot din sa point, as networker, as top earner, as upline, na naging mentor ko, no? Di ba? So, umabot din sa point na naghahanap na rin ako ng magandang bahay, naghahanap na rin ako ng tamang company. And umabot lang sa point na medyo yung pride ko na para pakinggan na, halimbawa, gusto kong bumalik team, kaya lang yung pride ko, yung dami kong mga sinabi na mga pangit, kumbaga parang yun din na nagpipigil din sa akin. So, magaling yung nag-invite sa akin na dati kong leader na sobrang nag-mature din, sobrang gumaling din, and saludo ako. Wala akong, kumbaga parang sa lahat ng networking networkers na hinangaan ko, nakasama ko, nakilingot ng isang tao na to, na from nothing, from Bicol, paano na-expose, paano nag-grow, paano gumaling ang leader, paano dumiskarte sa network. Ito yung parang bet ko to na leader noon na sobrang na-inspire ako, na-gain niya yung respect, and umabot sa point na habang nagkakasama kami, hanggang hindi niya ako na-convince. Parang na-realize ko na kailangan, kong yung AIM Global tapos yung kailangan kong sabayan. And yung 2010, bumalik ako, nag-start ako AIM. Tapos, ito yung story ko ng pagbalik. Kasi, alam mo na, yung pride din, tapos yung mga kalaban ko noon, yung mga anong sabihin ng ibang tao, umalis ako ng AIM, tapos babalik, di ba? Yun yung mga dilemma, yung tawag nito, yung assumption mo sa iniisip ng ibang tao ba? So, anong pwedeng sabihin sa akin na bahala. Basta wala na akong pakialam kung anong sasabihin sa akin ng tao. Basta importante sa akin that time, makabalik ako sa AIM. Makasama ko ulit yung mga kaibigan ko. Hindi na treatment na upline or downline, mga kaibigan ko na to mga parang relationship namin, brotherhood na talaga eh. So sumama ako, tapos ang unang adjustment ko, tatawagin ko na si Joseph Lim na upline Joseph. Na iba na nga, asar pa sa akin. Ano tawag po sa kanya? Inaasar pa ako ng iba. So, I humble down, nilunok ko yung pride ko, at ang importante sa akin, mabigyan ko ng bahay yung mga taong nanada sa akin. Kasi useless din na kahit gaano ako kasipag, kahit gaano ako kagaling, ipupush ko yan. Pero kung ang company na sa medyo malabo pa, so naghanap na ng stable na company at nagtiwala ako sa mga may-ari talaga. And yun, doon nag-start. Way back 2010, May of 2010, 10 years na pala ako last month sa AIM. So hindi rin ako kasi bumalik ako tapos from scratch. Pero eto, punong-puno na ako ng learnings na ayoko na maulit-ulit yung mga nangyari sa akin. Parang ayoko na maulit-ulit na bakit ako umalis ng AIM noon. So nag-start ako as a fresh, kinalimutan ko, nilet go ko kung sino ako. Nilet go ko ano yung mga achievements ko. Nilet go ko kung ano yung mga nakapatong sa akin na naging top earner, naging MC. At ito nakakatuwa. Nag-start ako sa AIM Global na wala akong sasakyan. And ilang years ako na may sasakyan sa networking. So nag-start ako na walang sasakyan, back to scratch, nagko-commute ulit. Tawag nito, nagko-commute, nag-jeep ulit. Almost 4 months yun na ginawa ko yun. Pero sobrang nakakatuwa kasi almost 4 months, sobrang gigil ko. And sa dami ko nang natutunan doon sa experience ko at sa sobrang gigil ko, na-hit ko yung first million ko for almost 4 months. Almost 4 months. Na-hit ko yung unang million. Tapos after 4 months, dahil sa sobrang gigil, siyempre galing ka sa may sasakyan, tapos nawalan ka ng sasakyan, di ba? Mas nauna pang nagkakotse isang dere ko si Joey Montes that time. Siguro mga 3 months siya bago nagkakotse. Ako naman after 4
nagkaroon siya ng ako ako that time, ang goal ko na hindi na sarili ko. Ang goal ko na wala na rin ako sa hindi rin ako sa yung parang naghahabol pa ng ranking. Kasi alam mo rin thinking ng isang networker, ako talaga ang kahit ako high school grad, kahit ako high school grad, bababa kumpiyansa no, pero yung talagang iniisip ko talaga na negosyante na ako, this time ito yung magpapayaman sa akin, networking lang magpapayaman sa akin. Tama na yung mindset ko eh. Kumaga parang yung tamang kanina lang, mailagay lang ako sa tamang company na dire-diretso yung success. So, that time sabi ko, kahit hindi ako magtakwad, basta mag 500,000 per month ako. Kahit wala ako sarang, basta mag 1 million per month ako. Yun na yung mindset ko kasi nasa isip ko, ang iniisip ko na negosyante ako. Pangalawa, yung mga tao ko, saan ko sila ilalagay? Anong company ang pwede namin salpakan na yung tipong talagang eto mga dreamer to, yung mga taong naniniwala sa atin, mga dreamer to. Pag sumalpak sila, pag nagtrabaho sila, yung tipong tuloy-tuloy. So, that time, as in the hanggang almost 2 years, pumasok ako sa top 20, masaya na-recognize. Pero yung happiness ko na nakikita ko yung mga tao na nag-grow, doon ako nagiging masaya. So, doon ako happy sa mga leaders na nakikita ko na hindi sila bitin. Kasi sa experience ko, lagi nabibitin sa ibang company. Kasi bitin, hindi umaabot sa dulo yung company. So, this is my first time nga pala na umabot ako ng 10 years sa isang networking company. Dati-rate, 2 years lang maximum. Tapos, eto pa, 10 years, umabot ng 10 years na sobrang excited, na sobrang lumalakas pa rin, na sobrang growing pa rin talaga yung business. So, yun yung story ko. Pero before ako mag-networking, yun nga, high school grad, service crew, pero hindi yun yung naging hadlang sa akin. And isa sa mga ayoko, siguro ito i-share ko rin sa inyo. Isa sa sekreto ko bakit ako naging successful. Mula after nung bumalik ko ng 2010, number 1 siguro na na-practice ko talaga na naging ugali ko. Even though na nagko-commute ako noon, even though na nagko-commute, nag-go 1, 2, 3, even though na napapalaya sa boarding house, magkano lang naman ang boarding house, even though na kahit tinapay lang ang kinakain, pero never mo ako makikita na malungkot. Never mo ako, lagi mo makikita masayahin. Hindi mo nga manonotice na wala pang kain eh. So ibig sabihin, naging ugali ko yung pagiging masaya. Nagiging ugali ko na yung pagiging grateful talaga. Yung tipong kahit na naglalakad, ang imagination ko, para doon sa mga nagsisimula, hindi ako makarelate doon sa mga nagdadrama-drama. Hindi ako nakarelate doon sa yung mga sinasabi na mahirap apply, wala akong time, ito yung na-experience namin sa family, ito yung problema ng family. Hindi ako makarelate talaga, sorry talaga kasi kung gusto mo talaga yumaman, alam ko sa mga tao na gustong yumaman, yung talagang walang reason, yung tilgong alam ko sa taong destined para yumaman, ito yung tipong yung mga tao, ewan ko, kung ikaw ito lang, sabihan kita. Kung gusto mo talaga yumaman, kahit na-experience mo, kung ako kausap mo, hindi dapat ako nakakaramdam ng mga complaint. Hindi dapat ako nakakaramdam ng mga complaint, ng mga kwentong discouragement, kwentong mga malulungkot, anything na parang makaka-bad vibes. Kasi hindi ako makarelate talaga. Yung tipong halimbawa, magkukwento ka ng negative, nagkukwento ka ng mga problema, mas maganda pa pag-usapan kasi para sa akin, halimbawa, ikaw may problema ka, ako din naman may problema. Tama. May problem, may personal ka na problem, may personal na problem. Kaya lang ito, kung pag-uusapan natin yung problema mo at pag-uusapan natin problema ko, ano mangyayari sa atin? Walang progress na mangyayari. Kaya ako, mas never kung pinag-uusapan yung problem mo, siguro kung may problema ka, tapos mag-uusap tayo ng solusyon, yun okay. Pero kung halimbawa magsasabi ka ng problem, tapos iiyak-iyak ka lang, tapos alam mo ang gagawin natin, hindi ko ugali yun. Kumbaga parang, kung magsabi ka ng problema, anong solusyon agad? Nakuha mo? Oh. Yung kahit ano pa na-experience mo, tapos ito pa. May mga, gusto ko rin i-correct to dun sa mga taong nagsisimula. Kasi, siyempre, hindi naman tayo, kumbaga parang, hindi naman agad-agad. Sabi ko nga, hindi mahirap ang networking. Ang sa totoo lang, mahirap ang networking kasi mahirap kasi magbago. Mahirap kasi magbago ng ugali.
May mga ugali talaga na pang mahirap, may mga ugali talagang pang pobre yung utok. Kumbaga sa Bisaya, may mga ugali naman na pang mayaman. Ito yung mga gusto kong i-discuss to. Sobrang makakatulong to sa success mo, sobrang makakatulong to sa pag-unlad mo. Yung mga simpleng ganito. Paano ka mag-react in every situation na negative? Napa mo? Kasi the moment, halimbawa ako, napalayas ako noon, pero ako, nung napalayas, kuha lang ng bag, parang nakasmile, napalayas sa boarding house tapos, parang masaya pa rin, hindi ko diniditip, hindi ko pinipersonal lahat ng mga kung anong nangyari sa akin na hindi maganda. Nasa tingin ng ibang tao, hindi maganda. Yan mo to. Ang pangmahirap na mag-isip, ang nakikita lagi problem, hindi solution. Ang mahirap mag-isip, ibig sabihin, ang nakikita yung problem. Ako, hindi ko nakikita yung problem. Kung nakita ko may problem, given na may problema, tanggap ko na may problema, tanggap ko na, ibig sabihin, dahil gusto ko yumaman, tanggap ko na kahit anong challenges pa yan. Tanggap ko na every time na gusto kong mag-grow, part ng growth ko yan, every time na may challenge, at pag natawid ko yan, dyan ako excited, dyan ako happy. Kasi you know why? Pag merong concern at pag merong challenge na natawid ko, alam ko dyan ako gumagaling. Like for example, yung mga bagay na hindi ko alam. Yung mga bagay na ayaw ko kasi takot ako dyan. Pero pag sabi ko, pag nagawa ko yan, halimbawa, simpleng pagpe-present, simpleng pagkakausap ng mga tao, simpleng pag-approach, di ba? Simpleng pag-approach sa katulad ko na hindi ko ka-level, yung mas matataas sa akin. Halimbawa, kung ako high school grad, tapos kakausap ako ng mga college, kakausap ako ng mga professional, doon ako mas gigil, doon ako mas excited. Yung kakausap ako ng may pera, may kakausap ako ng mga negosyante, doon ako excited. Kumbaga dati, nung hindi pa ako aral at hindi ko pa naintindihan na gusto ko maging successful, kasi maraming tao gusto maging successful, pero ayaw gawin yung mga bagay na dapat maging successful siya. Take note, ang dami nun. Gusto mong yumaman, gusto ko yumaman, gusto ko maging successful. Pero takot. Pero laging nagsaset ng limit. Kasi apply, hindi ko kaya. Pag hindi mo talaga kaya, pag inisip mo hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya yun. Hindi mo talaga kaya. Naging ugali ko na kahit anong challenge yan. Tanda mo to. Eto, naalala ko to. Ako yung tipong tao na go ng go lang. Isa tayo sa nagpauso ng mga biyahe na bus na malalayo. Isa ako sa mga nagpauso ng nung nagkakotse na, yung kotse, punong-puno na, nandun na lahat ng sapatos, nandun lahat ng labahan, nandun na lahat yung damit na halimbawa, nasa Luzon base ako pupunta ako ng South Luzon, pagbalik ng Central Luzon, mag-iiwan lang labahan, tapos kukuha ng bagong damit, pupunta naman ng North Luzon. Hanggang tumatawid pa yan ng Cebu. Hanggang tumatawid pa yan ng island na mag-isa lang yan nagdadrive na as in talagang ganun yung mga hatawan noon. Kumbaga, pero bakit ko kinukwento to? Kasi walang ka-complain. Hindi, yung sinasabi na, delikado yan, ganito yan, huwag kayo magbabiyahe ng gabi, delikado pa Bicol, delikado pa Tugigaraw, yung mga ganun. So, lahat na nagsasabi sa akin, ang naging ugali ko, pag sinabi mo na mahirap yan, delikado yan, gusto ko i-break, gusto kong patunayan na hindi ganun. Ang dami nagsaset ng limitation, ang dami nagsasabi na mga ganun, kinukontra ko yun. Isa pa, alam nyo ba na hindi ako taga Cebu? Dayo lang ako dito. And the moment na pumunta ako dito, nag-test market kami dito, tapos wala akong kamag-anak, wala akong kakilala, as in talagang totally stranger dito. And naalala ko, pag dayo ko dito ngayon, may nagsabi sa akin na mahirap paputukin ang mindset sa akin, ang Cebu, mahirap pagpaputok dyan kasi gusto mo dyan, pagka mahirap talaga i-please yung mga tao dyan. Alam mo, nung narinig ko yun, na-challenge ako. Sabi ko, marami nang pumunta rito na taga Manila na hindi kaya at bumalik. Ako naman, sobrang in-accept ko yun as a challenge sa sarili na, sige, gagawin ko yun. Pero, ang gagawin ko, ipuprove ko, hindi naman sa sarili ko na, gagawa tayo magbe-break ng kwento. Tayo magbe-break ng ganito. Diba? Parang sa Bicol, parang wala pang Bicol. Joseph Lim, diba? Kumbaga parang nagbe-break, mahilig ako mag-break ng mga kwento na yung karamihan ng tao, yun ang belief, tapos may mga hindi naniwala, tapos i-break natin. Parang
yun yung naging ugali ko din. Naging ugali ko sa pinaka gusto ko inyo, lalo na sa pag-network. Number 1, pakinggan nyo to. Number 1, yung self-esteem, yung kumpiyansa sa sarili. Whatever na background ikaw, mapa-OFW ka, mapakatulong ka, naalala background mo, mapa high school grad, mapa ilang taon ka na, anong background ng family, ang pinaka bottom line, dapat maniwala sa sarili mo. Yun ang pinaka baon ko talaga. Frame pa. Kaya pala. At tayo napayak ako. Hindi. Sorry guys, hindi naman ako madrama, pero kaya na kasi. Tao lang, Brad. Hindi. First, yung sinasabi kong kumpiyansa sa sarili, totoo yun. Kasi sabi ko nga, no matter what, kahit anong natapos mo, kung wala kang tiwala sa sarili mo, yun ang magpapaangat sa'yo. Yun yung kumpiyansa mo sa sarili mo na, yung pag nasabi mo sa sarili mo na, kaya ko yan. Yung tipong na-imagine mo na dapat sa sarili mo na successful ka, top earner ka, nagda-drive ka ng gusto mo na sasakyan, na-experience mo yung maganda mong buhay, na yung tipong kahit anong situation mo, promise, na-experience ko to. Hindi ko nakikita yung present situation ko during nung nagsisimula ako na walang pera, na hindi pang pag sumakay ng ordinaryo na bus, nakalambitin, nakakatulog, sa sobrang nangangarap ka ng gising, nangangarap ka ng buhay na gusto mo, nakikita ko yung mga kotse na dumadaan, nakikita ko yung magandang bahay. Every time na nakakita ako doon, hindi ko nakikita kung magkano laman ng pera ng bulsa ko. Hindi ko nakikita kung kumain na ba ako, hindi. Ang nakikita ko yung future na gantay sa akin. I don't care kung ano natapos ko. I don't care kung maniwala sila sa akin, hindi. May mga prospect ako na hindi, na yung parang yung may mga tropa tayo na hindi naniniwala, kinakantsawan pa. So ako, mas nagamit ko yun na mas ginaganahan ako lalo, mas nasa-challenge ako. Every time the moment na yung kahit kamag-anak hindi naniniwala or kahit close friends mo na dati mong ka-close na medyo lumalayo, medyo sabi ko sa sarili ko, sige lang, okay lang, hindi na ako naintindihan, mas iba yung nakita ko dito, sumabay kayo sa akin o hindi, alam ko yung ginagawa ko, alam ko yayaman ako. And mahaba yung journey ko, promise. Hindi biro yung journey ko na, sabi ko, 17 companies, 17, pero sabi ko, hindi ako nagbilang ng failure, hindi ako nagbilang ng rejection, hindi ako nagbilang ng mga tao man ang discourage sa akin. Nakikita ko parati, doon ako excited sa future na pwedeng mabigay sa akin, ano yung buhay na pwede mangyari sa akin. So doon ako sumulid talaga, doon ako nag-stick doon sa pangarap ko na shit, alam ko na yayaman ako, alam ko na bababago buhay ko, alam ko na marami ako ma-inspire na tao. Ito matindi. yung saan ako baliw na baliw. Every time na may challenge ako, may mga challenges ako na natatawid, or doon ako lalo na-excite pagka may mga challenges ako na pinagdadaanan. Isa lang pumasok sa isip ko. Pag itong mga challenges na to natawid ko, putik, ang dami ko ma-inspire. Yan ang magiging bala ko soon. Totoo yun. Pagka may mga challenge, sobrang na-excite ako, sobrang naglalaro sa utak ko. Shit, pag natawid ko to, pag na-break ko to, ito yung kukwento ko sa mga tao. Ito yung kukwento ko sa mga tao na naniwala sa akin na kaya mo rin. Putang, natawid ko yan, nagawa ko yan. Kaya mo din. Gusto ko ipamuka na tayo na kaya din. Pagbalik ko sa AIM, ito yung kwento ko. Pagbalik ko pala sa AIM, alam ko na magta-top 1 ulit ako, pero hindi ko alam kung kailan. Pero pagbalik ko sa AIM, sabi ko, magta-top 1 ako. Hindi ko lang alam kailan. Never ko siyang pinlano. Basta ginawa ko lang yung ganito. Ginawa ko lang yung mga dapat na gawin. Yung hustle ko for the gusto ko rin kwento to. Yung hustle ko na sa loob ng 3 years, mas matindi yun.
Alam nyo ba na kung kailan lang ako nag-lifestyle nung kumikita na talaga na maganda? Kung kailan ako nag-lifestyle, yung mga ginagawa ko, yung mga gusto kong gawin, yun, nung simula ako first year, kailan ako nag-tour nung na okay na talaga yung income. Pero nung nagsisimula pa lang, para yung pa-momentum pa lang, yung gusto ko mag-momentum, kahit si Alan Joseph Lim, ayaan magburakay, hindi ko pinagbibigyan yan. Why? Kasi bakit? Kasi upline kayo muna. Hindi pa ako bagay dyan. Kailangan ko munang gawin yung mga dapat kong gawin para makuha ko yung momentum. So yun yung naging priority ko talaga. Yun yung naging priority ko sa nung nagsisimula. So alam niyo nadali ako dun sa kwento ko. Okay na yun, guys. Minsan lang to, no? And ayun yun. Sa mga lahat ng mga leaders, sa mga nanonood dito, never kang tanggalin mo yung word na nadala. Kumbaga yung normal lang na magkaroon ng challenges, mas doon ka gumagaling. Yung remind ko ulit, self-esteem, pangalawa, willing ka dapat makorek. Kumbaga open ka dapat for correction. Pag sinabing open ka sa correction, may mga dapat talagang babaguhin sa'yo. Kaya lang, eto, ang challenge sa atin, pag kinokorek na tayo ng upline, kailangan eto, agreement talaga to. Sacred talaga na agreement to na pag ikaw gusto mong yumaman, may mga nagmo-monitor sa'yo. May upline ka, meron kang mentor or coach. Parang ito, i-accept na kung meron kang coach, ibig sabihin, i-accept mo na dapat kang i-correct or kung may i-correct ka. Sometimes, para mas mabilis yung growth mo, kung kino-correct ka, kaya ka naman nasasaktan pag kino-correct kasi ini-embrace mo yung old na ikaw. Ini-embrace mo yung kumbaga parang dito ako effective, dito ako effective dito ako magaling kaya lang galing mo baka noon pa yon tapos hindi na effective ngayon. Tapos nakita ng mentor or ng coach mo, no-correct ka para mag-adjust, para mas maging effective ka sa panahon ngayon. May mga taong ganoon. So, dapat willing ka makorek and let go dun sa pride, sa ego. Kumbaga parang para ma-let go mo yung pride. Whatever na achievements na meron ikaw, wag mo ilagay sa likat. Whatever na achievements na meron ikaw, wag mo ilagay sa ulo. Whatever na lumobo man yung income mo, ilagay mo lang sa bangko. Wag mo ilagay yung pera sa ulo at lumobo ulo mo. Magiging lobo ka doon, di ba? So whatever achievements, whatever rank, yung rank na yan, number lang yan. Ang bottom line, negosyante ka ngayon. Negosyante ka, ang reality, magkano yung pumapasok na income mo ngayon. So, ano yun? Open ka dapat ma-correct. Tapos, isa pa ito. Gusto ko i-share sa inyo to. 2 words ang kailangan mo ring ma-master. Gusto ko i-share sa inyo to. Kahit na nagsisimula ka pa lang, okay to. 2 words ang kailangan mo ma-master. Attachment, detachment. I-share ko na rin sa inyo to. Attachment, ibig sabihin, alam mo kung dapat kailan ka magiging attached. Alam mo rin dapat kung kailan ka magde-detach. Bakit ko tinatouch yung topic na to? Lalo na sa leadership development. Sa leadership development, kasi ang pinaka-asset talaga natin, number 1 na asset, bukod sa network natin, kasi number 1 asset natin is manpower. Kung the more na mas marami kang manpower, yun yung asset mo. Diba? So, doon talaga papasok yung sa leadership development. So, sa leadership development, hindi pwedeng tayo leader, tayo lang yung magaling. Dapat mas nagde-develop tayo ng mga leaders natin na mas gumaling pa sa atin. Kasi the more na mas gumaling pa sila sa atin at lumabas yung pangil nila, lumabas yung potential nila, lumabas kung sino talaga sila, kung ano yung talagang yung lumabas yung talagang potential nila, yun ang pinakamasarap. And papaano yun? Kasi parang gato, kung meron kang leader na mga tinututukan, alam mo rin kung paano rin sila i-let go, di ba? Alam mo rin kung paano sila binibitawan. Tandaan mo yan, walang natuto ng bike na forever mong hinawakan yung bike kasi never siya makakalayo. Kailangan unti-unti, and you need to trust your leaders na kaya din nila, na ipamukha mo rin sa kanila na kaya mo din. Kumbaga parang wag mo laging sasaluhin yung problem or yung concern. Hayaan mo silang sumagot ng problem, hayaan mo silang mag-isip ng solution. Hayaan mo rin silang tanungin kung ano yung mga dapat nilang gawin para sa growth nila. So ibig sabihin,
hindi pwedeng laging alalay. Kailangan marunong ka rin bumitaw para at least masukat mo or mag-gauge mo kailan siya bumabangon, kung paano siya bumabangon. So at least doon ka umaalalay. Attachment, detachment, napaka-effective niyan when it comes to leadership development. Kasi lalo pa nagde-develop tayo ng mga tao, di ba? So yun. Tapos, anong next? Eto siya. Next, ownership. Yung pag-aari, yung talagang ikaw yung responsible sa business mo. Talagang negosyo mo to. Ang treatment nga dapat dito parang ikaw yung CEO. Ang treatment dito, ikaw yung president. Ikaw yung talaga may-ari nito, ikaw yung responsible. So, whatever na mangyari sa negosyo mo, ikaw yung responsible. Wala ka dapat sisihin, di ba? Yung mga tipong ganon. Tapos, kailangan mong tawag nito. Kailangan mong yung ownership talaga, yung parang lalo na especially sa mga bagong sali, kung ikaw bago ka dito, yung nilabas mo na pera na 8,999. Take note, 8,999. 8,999. Ngayon, itatak mo na sa kokote mo, ilagay mo na sa kokote mo, na yung 8,999 yan, 8 million ang kapital mo. Almost 9 million ang kapital mo. Pag ganyan ang mindset mo, hindi ka papayag na walang mangyari. Pag ganyan ang mindset mo, hindi mo ma-afford na matalo. Ibig sabihin, pag ganyan ang taya mo, it's all about mindset. It's all about mind conditioning. It's all about parang kung ano i-inject mo sa utak mo. Ibig sabihin, kung ano yung in-inject mo sa utak mo. Ako, ever since, nung nagsimula ako, maliit lang yung labas. Sa totoo lang, ang mura lang ang kapital natin, pero ang mindset ko, milyon ang kapital ko rito. Milyon ang kapital ko rito. Ilalaban ko to. Ilalaban, dapat manalo to. Dapat manalo ng milyon to. Yun ang mindset. So, part yun sa ownership na talagang gagaling ka, talagang responsibility mo, be responsible. Responsibility mo dapat aralin yung business. Responsibility mo dapat gumaling ka. Responsibility mo dapat na aralin mo yung industry. Responsibility mo dapat na aralin mo marketing plan. Responsibility mo dapat na aralin mo produkto mo. Responsibility mo dapat na inaaral mo social media, account mo, ano yung pwede makatulong sa business mo, paano mo i-feed yung mind mo sa knowledge. Kasi sabi ko nga, hindi ka knowledgeable sa ginagawa mo, hindi ka magiging effective. Para tumaas yung kumpiyansa mo sa ginagawa mo, isa lang ibig sabihin nun. Pag alam mo yung ginagawa mo, ibig sabihin, pag alam mo yung ginagawa mo, doon tataas yung kumpiyansa mo. Parang ganito. Every time na may kausap ka, dahil knowledgeable ka sa ginagawa mo at alam mo na totoo at ramdam na ramdam mo kung saan ka papunta at nakita mo na kung saan ka talaga papunta dito sa ginagawa mo, ibig sabihin, every time na may kausap ka, promise, eto, technique to. Iba yung technical, iba yung nagsasalita ka, pero iba yung nagtatransfer ka ng energy. Parang ganito. Pag ikaw clear sa iyo kung saan ka papunta, pag ikaw clear sa iyo saan ka papunta, kaya mong i-transfer yung feelings dun sa kausap mo. It's all about feelings. It's all about kung ano yung nakita mo sa future na natatransfer mo sa kausap mo. And dun ako, kumbaga parang, hindi ako magaling sa presentation, promise. Hindi ako magaling sa presentation. Hindi ako magaling sa technical, pero nararamdaman ng kausap ko kung gaano ako sincere sa sinasabi ko. Kasi you know why? Kasi nakita ko na, napaparamdam ko sa kausap ko kung saan tayo papunta. And alam ko ikaw mismo gusto mo ring yumaman. Gusto mo ring umasenso, gusto mo ring mabago buhay mo. And dapat umabot ka sa point na yun. Yung tipong yung imagination mo, nakarating ka na dun sa mga buhay na gusto mo. Dun sa kotse na dinadrive mo na gusto. Dun sa travel na gusto mo. Tama? So, guys, yun yung experience ko. And good news, next topic natin ngayon. Gaano natin kaswerte ngayon during sa, parang ito, lockdown. Meron gustong i-share sa inyo na, ang tanong kasi ngayon, is it worth it na i-all out ko to? Parang, kung ano man yung profession mo ngayon, kung ano yung profession mo ngayon. Kasi, may mili ka ng profession mo ngayon, may mili ka ng kakareer mo ngayon eh. And sa totoo lang, hindi na uso ngayon yung, alam niyo ba, ito yung time na hindi na uso diploma. Ito yung time na hindi na uso college degree. Ito yung time na uso na kung anong skills mo ngayon. Kung employment ka mag-isip, ito na yung time na kaya mo na magtrabaho ng 1 hour, 2 hours, 3 hours. Ganun na ngayon. Yun ang mauuso ngayon. Dahil sa new norm, ang daming adjustment and tip sa mga manonood dito.
ito yung pinaka, ginawa ko to ng vlog eh. Pero sabihin ko na sa inyo to ngayon. Ha? Ginawa ko to ng vlog. Paano ba makapag-move on? Kasi sabi ko nga eh, katulad yan, kailangan ba mag-move on? Yes, kailangan mag-move on. Ano yung i-move on natin? Kailangan ba natin mag-move on? Kasi from old school, from 3 months ago, meron tayong ginagawa na hindi na effective ngayon. Promise. 3 months ago lang yun, ha? Let's say, March lang yun, yung ginagawa mo. Meron na tayong hindi effective. Sample ngayon, there are more than 10 millions ang unemployed sa Pilipinas ngayon. So kung ikaw yung tipong nagtatrabaho na connected ka sa hotel, resorts, fitness industry, whatever na parang hindi na pwedeng, yung mga tipong matrabaho na gano'n na nagbawas talaga ng trabaho at maraming nawalan ng trabaho, so hindi mo na pwedeng mag-expect na babalik ka para sa dati. Naka nyo? Sa mga nagne-networking din at sa mga networkers, we need to move on na yung dating ginagawa natin 3 months ago na meet up, presentation, ganito, ibig sabihin, kailangan natin i-accept na ito yung na kailangan natin mag-move on. Paano ba mag-move on? Parang ganito. Maganda pag-usapan natin to. Kasi maraming networkers na nakatali pa rin sa past. Yun ang forte ko. Maka-move on sa past. Kasi ilang networking ako, maganda rin naging experience ko eh. Parang yung pag-start ko na lang ng AIM Global, paano ako nakapag-move on at nag-start at pumutok pa rin ulit, nakaalagwa pa rin. Kasi maraming networker na hindi nakaulit. Kasi bakit? Natali sila dun sa past. Nagkaroon sila ng maraming comparison dun sa past kasi mas maganda yung past, mas maganda. Move on, hindi pa rin nakapag-move on. So, ngayon, anong kailangan na gawin natin ngayon? So, kailangan makapag-move on. Paano makapag-move on? Kailangan i-let go natin yung old pattern natin. Kailangan maging aware tayo na, kailangan pala na hindi na natin ginagawa, hindi na to effective yung mga previews. Tama? Kailangan ko i-let go tong mga to. Halimbawa, ako networker, may gusto kong kausapin, gusto ko parang i-meet. Di ba? Parang, medyo kailangan ko mag-adjust ng ganun. Kailangan mo mag-move on and i-accept mo yung new norm. Kailangan embrace natin yung new norm na may mga bago na tayong gagawin ngayon. Katulad nito ngayon, yung event na to, alam mo kung gaano ka kabaliw ngayon sa new norms na to? Mamaya may papakita ko sa inyo. Gaano ako kabaliw, sobra, at sobrang baliw ako, katulad nito yung event na to. Ilan yung nanonood sa live? Mga umabot na tayo ng mga, sabihin natin mga 1,000 plus. 1,000 plus na nanonood sa live. Ito lang point ko. Sanay ako sa event. Gumawa ng event. Sa ganito 1,000 plus, ang dami nang nadamay niya ng mga crew, taga-setup, speakers, ang laki ng preparation by sa venue. Alam niyo sa new norm, yung gantong setup, sobrang natutuwa ako kasi ang bilis i-set up, walang bayad sa venue. Yung mga attendees, yung mga attendees, wala nang barrier ngayon, wala nang barrier. Dati-rate, 'di ba? Cebu ka, Manila ka, Las Piñas ka, Bicol ka, gantong lugar, pati international, hindi mapag-isa. Pero ngayon sa new norms, ibig sabihin mabilis mag-gather, wala nang barrier, wala nang place. Yun ang advantage. And ang daming advantages ngayon na paano natin ma-maximize yung digital age. And good news din, kasi halimbawa kung meron man dito mga networkers na outside EC, happy networking sa lahat. Gusto ko lang din i-share sa inyo na I hope na sana yung company nyo nakasabay din sa new norm, nakasabay din sila sa digital age kasi lalo na ngayon, siyempre as networker, ang main concern natin, ito yung hanap buhay natin, ito yung profession natin. Ang main concern natin, it's not about us. Ang main concern natin, yung mga tao under us, under ng organization, under ng community natin, na paano nila ma-maximize, paano ma-maximize yung new norm, paano magiging advantage natin. Kasi yung iba, ang inisip, kinabahan, paano na, hindi na babalik, mga 1 year, 2 years pa yung new norms, di ba? Pero sa atin, iba ang negosyante mag-isip. Iba ang leader mag-isip. Ang totoong leader mag-isip, in every situation, malikot ang utak niyang gumawa ng mga solutions na mas na-excite sila kasi ang lagi lang nakikita, totoo to, ang lagi lang nakikita, opportunity. Yung iba naman, disaster. Yung mga iyakin, hindi ka papayaman. Promise. Yung mga iyakin, hindi ka papayaman. Yung mga tipong ano kaya. Pero ang point ko, pag nakitaan mo ng opportunity, katulad during crisis, maganda yan. Maganda ugali yan. Magandang
magandang ugali yan, magandang karakter yan. Yung tipong may problem, may solution ka kaagad. Maraming mga leaders na ang nakita solutions ngayon ang laki. May naglabas ng sasakyan, may malaki pa rin income. And meron akong gustong i-share sa inyo ngayon. Gusto kong i-share to ipapakita ko yung lockdown income and gaano ako na-appreciate na buti na lang nasa easy ako, buti na lang nakapag-adjust si easy, buti na lang magaling din tayo mag-adjust, buti na lang ang mga leaders natin magaling mag-adjust, buti na lang may J-Lim project magaling mag-adjust, buti na lang yung tipong yung mga taong nakapalibot sa atin, yung talagang design tayo, destined talaga tayo maging yumaman eh. May mga tao kasing ganun eh. May mga tao talaga na talagang destined din talaga na parang imbis na pag ano, destined nga pag ganun kasi walang ginagawang aksyon. So, sobrang na-inspire ako na alam niyo kung bakit. Ipakita ko to, meron ako lockdown income. And sobrang na-appreciate ko to kasi maraming mga industries na tinamaan. Maraming industries na tinamaan. Ito yung lockdown income ko. Kung makikita nyo, March 31, maraming industries na tinamaan na hindi kumikita, di ba? Pero ito, as networker, I hope na makatulong at ma-inspire ka at lalong masasabi mo sarili mo na ito todo ko talaga to kasi pag dumating man yung mga gantong panahon ay sobrang ma-appreciate mo. Sobrang lockdown income. When you say lockdown income, nasa bahay lang din ako. Pero magkano kinita? March 31, kayo na magbasa? Umabot ng 7 digits ang gross. April 30, bumaba kasi adjustment ito. Bumaba ng 200. Isang account pa lang ito Isang account. May 31 lang to. Kailan to May 31? Kwan lang to. Last month lang. Oh. Last week. Oh. Ito, 1 million, di ba? Kinumpute ko to, nasa 2.9 million lockdown income sa isang account ko pa lang. Wala pa yung ibang accounts ko. Alam mo naman sa binary, marami tayong accounts, di ba? So, kaya ako to sobrang blessed kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng negosyante, marami negosyo ngayon na tinamaan, di ba? Ito kasi, negosyo na, sa totoo lang wala akong inventaryo, wala akong opisina, wala akong taong pinapasweldohan, wala akong empleyado, nasa bahay. May nagtanong nga sa akin, may nagtanong sa akin, ano raw ang daily routine ko during lockdown? Sabi ko, paggising, ano kayang ulam na lulutuin? Pagkahapon, magnanap ng tanghali. As in, magja-jogging, magbabasketball, manood ng Netflix, mag-invite sa Zoom meeting, gumawa ng mga meeting, pero yung mga meeting niya parang hindi naman work kasi parang passionate naman tayo sa ginagawa natin. So, sobrang grabe yun. 2.9 billion. Atay. Kumbaga sabi sa'yo, giatay, kalames, kinabuhi. Di ba? Yun yung advantage na kung kakaririn mo to. Tapos, sa totoo lang, sobrang thankful ako kasi hindi naman lahat ng negosyante na ganun pa din. Na hindi rin marami rin tayong mga kababayan na unemployed, na ng problema nung during lockdown. Tayo, hindi tayo ng problema ng lockdown kasi since maganda ang buhay natin, anytime nakakalabas pa rin pag may kotse, hindi naman tayo commuter. Yun ang kaganda pag may pera. Diba? At least nakakatulong pa rin tayo sa mga kababayan natin. Tapos ito yung pinaka na-appreciate ko. Hindi rin lahat ng networkers or networking companies nakapag-adjust. Sobrang thankful din ako sa company na nakapag-adjust at willing mag-adjust talaga na sa situation na kung ano yung needs ng network, anong needs ng distributor talagang nabibigay. Kasi yun din ang thinking natin as a leader. As a leader, paano natin, anong solutions na pwede natin ma-provide dun sa mga distributors, sa mga leaders natin para at least may tuloy-tuloy pa rin yung negosyo natin. So, the best na business ito ngayon, sa totoo lang, during new norm ito ngayon, mas madali ang business ngayon, mas madali ang presentation, mas mabilis ang events kasi ang mga events ngayon wala nang bayad. Ang bayad lang sa Zoom, magkano lang naman upgrade, di ba? Wala naman tayong masyadong inaabalang mga tao. Sobrang ganda ng advantage natin ngayon, lalo na sa
Sorry. Sorry. Sobrang laki ng advantage natin lalo na pag nasa East ka. Kapag nasa East kasi merong team, merong community na katulad nito na tumutulong sa pagpapalago ng business mo. Marami kang napapalibutan mga leaders. Sobrang nakaka-excite yung new norms kasi basta bottom line, nakapag-adjust ka. Dapat open ka sa mga panibagong ideas. Take note, sa mga lahat ng mga leaders na, meron talaga tayong mga leaders na mga old school, di ba? Pag sinabing old school, parang doon pa rin sila mag-stick sa old school. Hindi ka pwede mag-stick doon. Parang ito, hindi ako pwede mag-stick na, halimbawa, gagawin ko pa rin yung mga ginagawa ko dati na mamimigay ng flyers sa Colon. Ay, hindi na. Mamimigay ng flyers sa Divisoria, malabo. Parang ganito, bigyan ko idea. Alam niyo sa Divisoria, di ba? Pag bumili ka ng gulay, online na rin. Pag bumili ka ng isda ngayon, online na rin. Pag bumili ka sa Pasil ngayon, saka sa Carbon, gulay, isda, prutas, online na rin, lahat na dinideliver door to door. So, ibig sabihin, pati itong mga small vendors, mga vendors na to, nakapag-adjust. Pati yung mga fish vendor, nakapag-adjust. Ibig sabihin, as networker, as leader, kung nakapag-adjust si company, dapat tayo din, dapat ikaw din. Ito yung tamang break mo ngayon. Hindi pwedeng i-reason mo na kasi hindi ko maalam diyan, hindi ko alam yan, hindi ko kabisado yan. Lahat, 'di ba? Parang ganito, gusto mong yumaman? Hindi siya gagawin mo, kailangan mag-adjust, kailangan mo aralin yung mga bagay-bagay na makakatulong sa pagyaman mo. Kasi kung hindi at marami kang excuse, mapag-iwanan ka, promise, mapag-iwanan ka. Pero kung ikaw yung tipong tao na open, na yung tipong marunong ka mag-let go ng past na yun, hindi wag mo nang ulitin. Kung ano yung mga hindi effective, maging embrace mo na yung new norms. Pangatlo, ibig sabihin, open ka dapat sa panibagong ideas. Kasi pag yung mga panibagong ideas at pag nagawa mo, nakakatulong magpa-excite sa'yo. Yung magkakaroon ka ulit ng yung happy hormones mo gagana, the moment na may mga ideas na papasok or open ka sa mga ideas, tapos may panibago kang skill. Pag may bago kang skill at alam mo na magiging effective at nakita mo na yung magiging result, ibig sabihin, pag nakita mo yung magandang result, ibig sabihin, anong feeling? Ano mo yung feel mo? Excited, happy. Pag excited ka, happy ka, kung usap ka ng maliit mo kahit sa online video call, pagkausap ka lang, happy ka, excited ka, nakakahawa. It's all about transferring energy. It's all about vibes, not verbal. Ang verbal, pwede pang pekein, pero yung vibes, yung tipong kausap pag may solusyon, ay no, meron ako, alam nyo to, alam yan. Alam ko, aware kayo dyan na yung tipong pag may bagong idea, minsan nga, tatawagan ka ng apply mo, na yung tipong hindi naman intended na babaliw ka, parang nagbabalita lang siya ng good news. Ano ba yung good news? Ano ba yung ganito? Di ba? So, nararamdaman mo eh. Di ba? Na kahit hindi ka pa, wala ka kabuong idea, pero pag nalaman mo, doon na mapasok. Kaya guys, nakasulat katulad ng pinakita namin kanina, yung pinakita ko yung result, lockdown income, anong industry ang pwede magbigay niyan? Marami kahit mga professionals like athletes, showbiz, kung di makapag-adjust, makapag-iwanan. Kung networker ka, kung di ka mag-adjust, makapag-iwanan ka. Promise. Kaya mag-adjust. Lalo na ngayon, sa new norm. Ito lang. Sa lahat na makapunod nito, sa lahat na mga nandito ngayon, gusto kong sabihin sa inyo to diretso. Pag umabot sa point na yung new norm, na dapat ito yung instill mo sa mind mo, etong new norm, dito ako gagawa ng magandang kwento. Etong new norm na to, na ibig sabihin, maging inspiration tayo ng iba't ibang industry. Na yung mga taga-EC, mga networker na yan, bakit sila sa new norm namamayagpag? Why? We create opportunity. Bibigyan natin sila ng magandang opportunity. Magre-recruit tayo ng tao not because sa 700 direct referral or pairing or para kumita ka. It's about time na turuan natin sila magnegosyo. Turuan natin sila kasi ang dami ng open sa mga negosyo ngayon. Ang dami ng open sa networking ngayon. Mga professionals, mga vlogger. Nagugulat nga ako yung mga sumasali ngayon, mga may vice president na sobrang vice president na isang company. Mga professionals, may yung mga hindi mo ina-expect na magne-networking pero ngayon nandito na. Ayoko lang i-mention yung mga names. Sobrang ganda ng industry natin ngayon.
tayo magpapauso, tayo magi-inspire ng iba't ibang industry, dudumugin tayo ng iba't ibang industry na kumbaga mag-shift into network marketing. Kasi ngayon ang employment ngayon, AI pa, may artificial intelligence pa sa mga call center, mababawasan talaga, ang dami talaga magiging affected, di ba? Kailangan natin tanggapin yun. So, is this the right opportunity? Yes. Kung bago ka, yes. Kung nandito ka at tawag nito, nasa easy ka, mas lalo mong gawin, mas doble mo yung ginagawa mo. Kasi sa totoo lang, dati-rati ang 5 kausap na tao, sobrang paus-paus na ako noon. Pero ngayon, dahil sa digital age, dahil sa social media, dahil sa technology, ang bilis ng kausap. May mga videos na presentation, link lang, send lang link kung alam mo kung maging resourceful ka lang. Yun ang talagang bottom line eh. Maging resourceful ka lang sa business mo na instead na magtanong, mag-seek, mag-aral ka paano yung mga dapat na gawin, ano yung mga effective na gagawin lalo na sa panahon ngayon. So, doon tayo mag-stick. Ito pa. This year 2020. Depende kung paano ka mag-isip, pero i-share ko na rin sa inyo to. Kasi ako din, na-excite rin ako ngayon. Actually, kaya ako na-tap yung move on kasi isa rin ako kay move on. Parang may mga prospect ako na gusto ko pa rin i-meet. Pero ngayon, may mga gagawin ako makabagong approach, makabagong system na mas magiging massive yung pag-spread ng good news, pag-spread ng business. So, doon ako nakakuan ngayon. 2020, mag-set ka na ng goal na yung sa buong career mo, kung ginagawa mo to ngayon, yung mag-create ka ng first time mo, mag-hit ka ng first time mo pang ma-experience na result, result. Bakit kailangan mag-set ng goal para sa halimbawa personal goal mo or sa network goal mo? Kailangan mag-set ng goal para mas lalong tumaas yung kumpiyansa mo. The moment na napapractice mo kasi, even small goals na na-achieve mo, nakakadagdag confidence sa sarili, nakakadagdag kumpiyansa sa sarili na hindi naman kumbaga parang pag sinabing kumpiyansa kasi parang mas lalo kang nagse-set ng goal na mas higher. Wala kasing shortcut eh. Ang success kasi from small things to palaki. Ang income din ng milyon nagsisimula from piso to thousands, di ba? Hundreds, thousands, hanggang millions, di ba? Ibig sabihin, walang shortcut. Ganun din. Pero alam natin, mag-set ka ng malaking goal. Pero eto ngayon, sinasanay mo ngayon mag-set ng goal na pwede kang kiligin. When I say, pag pwede kang kiligin, ano yung may hit mo na goal ngayon, this year, na first time mo may experience sa buong buhay mo during new norm. So, ibig sabihin, dagdagan mo during new norm. Pag sinabing during new norm, ibig sabihin, nag-create ka something na yung iba, new norm, maraming reasons na hindi gawin, pero ikaw, nakikiliti utak mo, naging creative ka, at inspired ka sa new norms kasi you know why? Kasi meron kang gustong ma-achieve at alam mo na makukuha mo. Ganun yun. Di ba? And yun yung pinaka-the best. Set ka ng goal sa sarili mo. Set ka ng goal. Wag mong, kumbaga parang doon ka mag-stick tapos kailangan aralin mo talaga yung makabago ngayon. Sumabay ka ngayon. And sumabay ka kasi grabe yung mangyayari ngayon. Alam mo ba, gusto kong i-share din sa inyo to. I-share to sa inyo. Yung project ko na nabitin kasi yung architect ko ayaw sumugal nung April kasi lockdown, baka mahuli daw siya. Siyempre, marami takot, di ba? Pero, i-share ko sa inyo yung masisimulan na, nag-chat na kami ni architect. Thanks architect sa update. Yan yung dream house ko. Rest house na overlooking, kasi mahilig ako sa overlooking. Dati kasi yung overlooking sa squatter, ang nakikita ko sampayan. Pantalon, bacon na brief, de joke. Di ba? Yan yung dream house ko.
Sa Balamban yan, parang Tagaytay dito sa Cebu yan. Overlooking yan, sobrang lamig diyan. Tagaytay yung klima diyan. Kung makikita mo diyan, kung makikita mo yung kulay parang tube na black na tingnan mo to sa southeast view. Kung makikita mo yung black na tube, boardroom yan. Yung black na tube. Tapos yung sa gilid niyan, glass yan. Pati yung flooring niyan, glass. So makikita see-through sa ilalim. Yun yung boardroom, diyan nagbi-meeting. Diyan ang mga meetingan. So yan yung sa southeast view. Tapos northeast view, baba natin konti. So, kung makita mo naman yung kabuuan, sa northeast view, yung pool niyan sa ilalim, parang infinity pool yan. May gym yan sa level ng floor niya. May gym yan, tapos nandyan yung mga table, pwede ka mag-set up ng party, acoustic, yung mga ganyan. Tapos sa sunod na floor niyan, sa pool area, kasunod niyan yung master's bedroom. Tapos yung CR niyan, yung shower niyan sa master's bedroom, walang bubong yan. Kaya see-through yan, kita mo talaga yung sky, nakakonect ka. While nagsha-shower, parang kala mo ulan. So wow, yan yon. Tapos yung kasunod ng floor niyan, sa gilid ng master's bedroom, basta meron yan, yung mga collections ko ng mga rare na sapatos, dahil nag-collect ako ng mga rare na kicks, na mga basta mga nagmamahal yun ng mga sapatos, di ba? Diyan lahat ng collections, pati yung mga bags ni Mimi, nandiyan na lahat mga pagsasama namin diyan. Kasunod na floor niyan, mga guest room, family room, guest room, basta nandiyan na. Tapos yung pinakataas, kung makikita niyo yung pinakamataas, sa main view entrance, diyan yung receiving area, nandiyan yung kitchen, nandiyan yung veranda, parang receiving area yan, tapos nandiyan yung kuha natin, nandiyan yung boardroom. Tapos ang CR sa boardroom, mayroong powder room doon na wala ding bubong. So pagka nag-CR ka, so mafe-feel mo pag umulan. Ganun yan. So maalala mo talaga pagka nakapasok ka diyan. Tapos siyempre ang makakapasok lang diyan, exclusive lang sa ating mga puro, magiging proud ka rin na pag dumaan ka diyan, ang may-ari niyan networker. So yan yung rest house natin na nag-chat na kami ngayon, okay na structural design, kanindot. So pa-start na talaga tayo. Kung makikita mo yung southeast view, ang ganda ng view niyan. Sobra. And how I wish na ma-invite ko kayo rito sa housewarming na tinatawag ba yan? Housewarming. Ngayon ko lang nalaman yung mga term na mga ganyan, May mga housewarming pala. So yun yung dream house, yun yung tawag nito. Napupuntahan yung mga pera natin, nagla-land banking tayo, tapos projects na mga ganyan. Tapos yun talagang buhay na tandaan nyo, dating nagbo-boarding house lang ako. Boarding house, magkano yung boarding house? 700 lang ata. 700 lang yung boarding house per month, di ba? Tapos napapalayas pa. Pero nag-stick tayo sa pangarap. Kumaga parang lahat, ang tip ko lang sa lahat ng mga dito, mangarap ka na malaki. Tapos walang ibang choice ngayon. Kumbaga parang anong industry ang pwede magpayaman sa'yo ngayon? Sabi ko nga, marami ng vlogger na lumilipat kinakaroon ng networking kasi mas maganda yung opportunity talaga sa networking, lalo na sa easy ngayon dahil nakasabay tayo. Ang importante kasi, bottom line kasi ngayon, magandang networking. Pero ang question, nakakasabay ba tayo sa new norm? Nakakasabay ba tayo sa digital age? Kasi digital age na ngayon Paano natin i-maximize yung social media? Paano natin i-maximize yung mga iba't ibang platforms na makakatulong sa business? Yun kasi ang bottom line. Kumbaga parang meron ka dapat na angklahan na community na nakakasabay para at least mag-grow ka din kasabay. Sabi ko nga, it's not about parang ranking o wala nang nauna, wala nang nahuli. Ang mindset ko nga noon, way back 2010, pagbalik ko, hindi na importante sa akin yung rank. Basta mag 1 million per month ako. I don't care kung pang ilan. No, parang gano'n. Kasi negosyante na mag-isip. Ibig sabihin, ikaw na sumali ka, kung ikaw empleyado, na naghahanap din ng break sa buhay, kung ikaw yung tipong late 20s na ang mindset mo dati, marrying age ko na dapat may stable job ako, bakit wala pa rin akong pera, 30 plus na ako pero bakit wala pa rin ako pera, problema pa rin pera, umaasa pa rin ako sa parents ko, or kung ikaw nagtatrabaho OFW, parang hanggang ilang taon pa ako dito magtatrabaho, hanggang kailan pa ako magbabanat ng buto, di ba yung mga tipong ganon? Or professionals na kung ano man yung profession mo ngayon na parang kinarir mo naman, tumudo ka naman sa trabaho,
tumubo ka sa trabaho, talagang yung dedication mo sa work, lahat na ng oras mo binigay, pero at the end of the day, yung result, pag yung result na nangyari sa'yo, pag tinanong ka, are you happy with your result? Ang sagot mo hindi. When it comes to finances, hindi pa rin. When it comes to life, so why not maging open ka sa panibagong idea na networking? Maging open ka sa bagong idea na kung hindi mo pa naman ginagawa to, or kung may experience ka man before, let go dun sa experience, sa mga bad experience. Walang bad experience, walang pangit na experience. Ibig sabihin, in every experience, tandaan mo, marami kang natututunan dyan. In every experience, maraming tinuturo. In every people na dumadaan sa iyo, may mga tinuturo yan na lesson. Kumbaga, indirectly, may tinuturo yan na lesson. Huwag kang maging hugot, bagkos lagi kang magpasalamat sa lahat na na-experience mo. Lagi kang maging grateful sa lahat ng kung ano meron ikaw ngayon. Kumbaga parang maging ugali mong magpasalamat parate, na huwag kang mag-ask. Basta kung ano meron ikaw, magpasalamat ka. Mag-ask ka, mag-set ka ng goal, or alam na ni God na kung ano yung gusto mo. Pero lagi kang magpasalamat hanggang aabot at darating ang time na lahat ng pinagpapasalamat mo, yung mga gusto mo na, yung mga inask mo na 5 years ago, yung mga inask mo na 10 years ago. Kapatid, sobrang sarap ng buhay ngayon. Kumikita ng 7 digits. Result, nakakapag-travel. Tapos, bukod sa travel, sige na ba? Sige na ba? Isasama ko to sa testimony ko. Bakit error? Ba't nag-error sa project, no? Basta yun. Isasama ko to sa testimony ko kasi, diba, bottom line, gusto mo maging successful, you want to become happy. If you want to become happy, always be happy. Maging ugali mo happy. Hindi pwedeng maging happy ka bago mo makuha yung result na gusto mo. Tandaan mo yan. If you want to become happy, always be happy. Maging ugali mo maging happy. Hindi pwedeng, kung may halimbawa, ito yung goal ko, pag nagkaroon ako ng cellphone, saka ako magiging happy. Dapat, happy pa rin ako. Pag dumating to, mas happy lang. Dalawa lang lagi ang choices ko. Happy at mas happy. At mas pinaka-happy. So, yun lang ang mga choices. And i-share ko na rin, kasi siyempre, bukod sa, tawag na to, bukod sa travels, sobrang na-enjoy. Dapat na supposed to be kung nag-Korea pa dapat, nag-Switzerland pa, kasi na-inspire dun sa crash landing. Nakapag-book kami ng Switzerland, kaya lang hindi natuloy, di ba? So, kaway naman sa live ko. Bakit? Hindi, papakita ko lang kasi bukod sa result, di ba, gusto natin maging happy sa na extra pay. No? Kamay lang, tagalan mo naman ang mga... Mag-plug ako. Hi! Please follow my Instagram. Joke lang. Sige na. Ayun, nakakatuwa lang kasi sa mga lalaki din, sa mga single, gusto ko rin bigyan ko kayo ng tip na gusto natin ng quality life. But make sure na quality din yung life mo. Make sure na unahin mo muna yung career mo. Make sure na i-prioritize mo muna yung career mo before ka pumasok sa seryosong relationship. Ganun din sa mga babae. Make sure na unahin mo muna yung career mo. Unahin mo muna yung career mo, ayusin mo muna sarili mo, i-love mo muna sarili mo, mag-achieve ka ng goal para at least fulfill ka. Kasi sabi ko nga, kahit gaano kaganda, magkakaroon lang ng insecurities pag wala kang pera. Pero pag may pera ka, kahit ano pang itsura mo, nakakaganda. Hindi nakakagwapo ang pera. Nakakataas lang ng kumpiyansa. Kasi kahit gwapo ka, pag wala kang pera, babanatan ka ng insecurities mo. Maraming insecurities na mangyari. Pero kahit ano pang itsura mo, pero marami kang na-achieve sa buhay, nakakatulong yon na fulfillment na nawawala yung pagdating sa insecurity sa katawan. So, make sure na unahin mo muna yung goal mo. Ganun din, sa mag-asawa naman, magtulungan kayo, lalo na kung may asawa ka, may ibang na negative yung partner, kausapin mo yung partner nyo na i-heart to heart nyo na yung ginagawa mo, future to para sa family, future to na pag ikaw naging successful, part din naman yung family mo. So make sure na isama mo. Tapos
whatever na kung ano man yung pinagdadaanan nyo, move on parati. Pagka walang drama-drama sa buhay, mag-focus ka dun sa end result, mag-focus ka dun sa goal mo, mag-focus ka dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo kasi yung nakaka-excite, walang nakaka-excite sa past. Ang mas may nakaka-excite yung future. Mag-set ka ng goal na kung ano yung gusto mo. Kung OFW ka, yung mag-set ka ng goal mo na next time, papasyal ako sa Europe na hindi na magtatrabaho. Papasyal ako ng iba't ibang bansa na hindi na magtatrabaho. Papasyal ako sa iba't ibang bansa na sobrang ako naman yung inaasikaso. Kasi na-experience ko yung Europe na tayo naman ang inaasikaso. So, guys, thank you so much sa panonood. Thank you so much sa time. I hope nakatulong ako sa inyo and I hope na kung guys, sa YouTube paki-subscribe. Merong ginagawa mga videos na makatulong sa network. Ganon din sa page ko, network about sa networking, sa life, wisdom. Gumagawa tayong mga videos ngayon para at least papakinabangan ng buong industry, not only sa EC, pati sa iba't ibang industry kung ano yung mga na-experience natin, kung paano tayo lumaban sa buhay, paano tayo nag-achieve ng mga panibagong mga achievements na yan. So, guys, thank you so much. Thank you so much, Jaylin Project. Thank you so much sa nag-host. Thank you so much sa pag-assist Tanya, Jules. Thank you so much. And Plain Joseph Lim, thank you so much sa ginagawa natin sa industry. Tulong-tulong tayo. Mas marami pa tayong mga project na pwedeng gawin at pagtulungan. Mas marami pa tayong mababago na buhay. Stick lang. Stay tuned. New norm, mas maraming yayaman. New norm, mas maraming maka-achieve ng panibagong goals. New norms, mas pinadali ang negosyo. Sumabay ka sa amin. Thank you so much and God bless.